Gandang umaga po sa inyong lahat, kayong mga ilan na naririto at yung mga kapatid nating patuloy na sumusubaybay through the social media. Patuloy niyo lang pong ipadalain yung mga intentions upang maisama natin sa ating pagdarasal at i-share niyo po ang Facebook page ng parish para po marami ang maabot ng mga pagninilay ng salita ng Diyos. Ang ating ebanghelyo ngayon ay hango pa rin kay San Juan at pagpapatuloy ito nung dialogue, no, yung usapan ni Jesus at ni Nicodemo. No? Kung kayo ay nagsisimba or kung kayo ay sumusubaybay simula pa nung Lunes, nakita natin na si Nicodemo ay lumapit kay Jesus at nagkaroon sila ng dialogue. At mahaba-haba yung kanilang dialogue. At yung unang tanong pa nga ni Nicodemo ay paano ko mapapabilang sa kaharian ng Diyos? At ngayon, nagpatuloy yung kanilang pag-uusap. At yung kanilang pag-uusap ngayon ay napunta doon sa topic ng pagmamahal ng Diyos. Okay, divine love. John 3:16 until 21. At tiyak ko ay alam na alam ng marami ito dahil ito ay paborito ng lahat. Itong biblical verse na ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in the Son might not perish, but have eternal life. No? Labis na mahal ng Diyos ang sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So itong bahaging ito ng pag-uusap ni Nicodemo at ni Jesus ay may itinuturo sa atin tungkol sa pag-ibig. Okay? So sa araw na ito, makikita natin, meron tayong makikitang mga lessons from divine love. Kasi lahat naman tayo gusto nating magmahal, gusto nating mahalin, lahat tayo nagmamahal. No? Pero ngayon, merong itinuturo sa atin ang Diyos tungkol sa pagmamahal. At nang sa gayon, yung ating pagmamahal ay unti-unting maging kamukha ng pagmamahal ng Diyos. Kasi yun naman ang bilin ng Ebanghelyo. Di ba ang sabi ni Jesus, love one another? Anong kasunod noon? As I have loved you. So ang pamantayan, batayan at sukatan ng ating pagmamahal ay ang pagmamahal ng Diyos. No? Kaya sinabi ni Jesus dito, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. So ano yung mga lessons from divine love na makikita natin ngayon sa Ebanghelyong ito? Una, makikita natin na you cannot love without giving. You cannot love without giving. Hindi ka maaring magmahal nang hindi ka nagbibigay. At yung pagmamahal at pagbibigay, magkapatid yan, magkaugnay yan. Bakit? Kasi yung pagbibigay, dumadaloy mula sa pagmamahal. No? Giving flows from loving. Loving flows from giving. Kaya nga makikita natin, di ba, ang sabi dito sa John 3:16, for God so loved the world, anong kasunod? He gave His only begotten Son. So, loving, giving. Kung ikaw ay nagmamahal, ikaw ay nagbibigay. If you love, you give. When you love, you give. And you cannot love without giving. Okay? Natural na magkasama yan eh. Parang yun yung natural impulse. Kapag ikaw ay nagmamahal, gusto mong magbigay. At yung pagbibigay na yun, yung pagmamahal na yun, makikita natin, hindi yan gustong kumuha. Gusto niyang magbigay. Okay? Kaya makikita natin dito, sometimes, magkaiba yung mahal kita sa gusto kita. Minsan, nakukonfuse natin yan eh. Ay, gusto ko siya. Ibig sabihin, I love you agad. Not necessarily. Maaring yung gusto, maaring dyan magsimula ang pagmamahal, pero ang gusto ay hindi pagmamahal. Ay, gusto ko yung pera niya, kukunin ko. Di ba? Ay, gusto ko yung gamit niya, nanakawin ko. O, pwede rin mangyari yun eh.
Kasi yun ang nature ng gusto. Pag sinabi mong gusto ko siya, gusto mo siyang makuha. Okay? Pero kapag sinasabi mong mahal ko siya, hindi mo siya gustong makuha. Ang unang tendency mo ay gusto mong magbigay. Okay? Kaya let us not confuse yung gusto at pagmamahal. Kasi yung tunay na pagmamahal, marunong magpaubaya. Diba? Yan ang tinuturo sa atin ni Moira. Kapag talagang mahal mo ang isang tao, hindi mo gustong laging siya ay makuha. O hindi mo laging gustong may makuha sa kanya. Okay? Kasi kapag lagi mo siyang gustong makuha o laging may gusto kang makuha sa kanya, you are not loving the person. Baka you are using the person. Ang tunay na pagmamahal, dumarating pa nga sa punto na gusto mong magpaubaya, na gusto mo siyang i-let go. Dumarating yung mga ganong panahon no? So hindi lagi niya gustong I want to take, no, I want to give. Kasi nga, giving flows from loving. At yung sabi nga natin kanina, no, you cannot love without giving. So yung pagbibigay ay dumadaloy mula sa pagmamahal. Pagmamahal na marunong magpaubaya. No? At minsan, pagmamahal na marunong magparaya. Hindi lang magpaubaya, kundi pagmamahal na marunong magparaya. Ano yung magparaya? Hindi ko inuuna ang sarili ko. Ang inuuna ko ay iba, yung kapwa. Yung hindi ko laging iniisip yung aking sariling kapakanan. Kaya marunong kang magparaya. Alam niyo, kahapon lang meron akong actually kanina lang may nakita akong picture. It's a vaccination program sa Makati. Meron doong na-picture na isang nakapila, tycoon. No? Halos malaking bahagi ng lupa sa Makati pag-aari ng pamilya nila. Isa sa mga tycoons dito sa Pilipinas. No? Pero nakapila siya para tumanggap ng vaccine. At meron lang nag-o-offer sa kanya, sabi ng news report, may nag-o-offer sa kanya na mauna ka na. Ang ganda ng sagot niya, sabi niya, no, we are all Filipinos. Kaya ako ay pipila, we are all Filipinos. Okay? Ang ganda ng kanyang sagot niya, di ba? Marunong magparaya, hindi niya, sige, ako mauna na ako. Yan, ano? Ganon ang tunay na pagmamahal Marunong magpaubaya, marunong magparaya. Okay? Kaya nga ang definition ni Thomas Aquinas ng pag-ibig, sabi niya, love is willing the good of the other. It is willing the good of the other. Kaya ang unang instinct ng tunay na pagmamahal is to give and not to take. Kaya yun yung unang principle na makikita natin na itinuturo ng pagmamahal ng Diyos. Okay? You cannot love without giving. For God so loved the world, ano ang consequence? He gave His only begotten Son. Okay? So yan yung unang sukatan na ikaw ay tunay na magmamahal kung nais mong magbigay. No? Kapag meron pang karamutan sa ating puso, ibig sabihin baka hindi pa tayo lumalago sa pagmamahal. Baka nandun pa lang tayo sa level ng gusto kita. Kaya ang tendency ko muna ay makakuha. Pero kapag ang naging tendency na natin ay gusto kong magbigay, ayan, baka unti-unti na tayong natututong magmahal. Okay? You cannot love without giving. And then pangalawa, yung opposite naman yan. You cannot give without loving. You cannot also give without loving. Hindi ka pwedeng magbigay nang hindi ka nagmamahal. Father, pwede naman yun Diba? Pwede akong magbigay nang hindi nagmamahal. Hindi yun tunay na pagmamahal. Hindi yun tunay na pagmamahal kung ikaw ay nagbibigay ng walang pagmamahal. So, ang sinasabi natin, you cannot
give without loving, dapat ang motibasyon ng iyong pagbibigay ay pagmamahal. Kasi oo, totoo, pwede kang magbibigay ng not out of love. Totoo naman yun eh. You can give for different reasons. Halimbawa, ikaw ay nagbigay. Bakit ka nagbigay? Merong kamerang nandoon eh. May balak akong tumakbo sa 2022 eh. So ikaw ay nagbigay. Pero ano ang motibasyon mo? Hindi pagmamahal, but to promote myself. Ayan, Pero sabi niyo, hindi yun love. Kasi yung sinabi natin, true love, it is giving when it is motivated by true love. Dapat pagmamahal ang motibasyon. At kapag pagmamahal ang motibasyon, ayan, tunay ka nang nagbibigay. Pero totoo yun, pwede kang magbigay ng hindi nagmamahal. Kaya nga lang, hindi yun tunay na pagbibigay. Pwede kang magbigay, pag may mga nasunugan dyan, magbibigay ako ng mga gamit, bibigay ako ng mga damit. Pero anong binigay mong damit? Ang binigay mong damit yung toga. Meron ba naman magsusuot ng toga doon sa relocation area? Pero bakit mo binigay? Naglinis ka lang ng bodega mo. O ang binigay mo yung wedding dress mo na hindi na kasi magkasya sa'yo. O pamigay na lang natin yan. Kita mo nakita, nasunugan na doon sa relocation area, naka-wedding dress. Di ba? O nagbigay ka, pero hindi pagmamahal ang motibasyon. Gusto mo lang maglinis ng bodega mo. Hindi naman natin kailangan to, linisin na lang natin ito. Ayan, i-dispatch. Hindi ka nagmahal, nag-dispatch ka ng gamit. Ayan, So yeah, you can give without loving, but it is not true giving. Giving becomes giving when it is motivated by love. Ayun, So yung pagbibigay ay nagiging tunay na pagbibigay kapag ito ay dala ng pag-ibig. Ibig sabihin, yung sarili mo, yung puso mo, kasama doon sa iyong ibinibigay. Okay? So yan yung dalawang itinuturo sa atin ng Ebanghelyo na nawa matutunan din natin sa ating sariling buhay. Divine love is not simply sentimental love. Sabi ni Jesus, love one another as I have loved you. Paano nating matututunan yon? Remember these two principles na nakita natin sa Ebanghelyo ngayon. You cannot love without giving, and then pangalawa naman, you cannot give without loving. So sa araw nito, yun yung biyayang hilingin natin sa Panginoon. Nawa matuto tayong magbigay para maging totoo ang ating pagmamahal. At nawa, matuto rin naman tayong tunay na magmahal para maging totoo ang ating mga pagbibigay. Amen.